Mag-asawa kami since 1998. Nagkakilala po kami sa una naming trabaho sa Pilipinas. Nagpaplano pa lang kami mag-asawa, pero that time wala naman kami pang pakasal. So, nagpunta siya ng Dubai. Ang plan niya, 2 years lang, makaipon, uuwi na sa Philippines. Magpapakasal, tapos doon na kami mag-i-start ng buhay namin sa Philippines. Pag-uwi namin, nagpakasal kami sa West. So, yun, tuloy-tuloy na po. Ang akala ko, matatapos ko lang yung 2 taon. Tapos tama na. So, na-realize ko po, pag may asawa pala, medyo lumalaki din yung expenses. After nung kasal actually, 9 days after, bumalik na agad siya ng Dubai kasi wala na ngang pera at saka yung bakasyon din, 1 month lang naman bakasyon niya. Nung nandito na siya sa Dubai, sinabi niya sa akin na kailangan sumunod ako kahit after a year or before kasi hindi nga pwedeng magkahiwalay ang mag-asawa dahil sa paniniwala niya nga dapat pag mag-asawa magkasama. Na-realize ko po na kapag magkahiwalay ho pala kayo ng asawa mo, iba ho talaga, yung contentment mo, yung kasayahan mo, hindi ho kumpleto. So sinikap ko ho talaga na dapat magkasama talaga kapag mag-asawa at magkasama ho talaga, especially kung may family na ho kayo, kasi ang hirap ho talaga. Kaya po pinilit kong makasama ko siya dito at sinikap kong i-apply kasi wala naman po talaga akong source or enough pera para i-visit visa siya para makapunta dito at maghanap ng work. So, yun, in-apply ko siya ng in-apply kung saan-saan. Dala-dala ko yung biodata niya or CV niya. Ina-apply ko siya kung saan-saan companies. Finally, nagustuhan ko yung CV niya, yung biodata niya. At yun, natanggap naman po siya. Sumunod ako after less than a year. Pagdating nga dito sa Dubai, doon na nag-start yung realization na ang hirap kasi ang sweldo na in-offer sa akin that time, akala ko malaki na. Kaya lang na-realize ko na dito pala, upa pa lang niya ng bahay. So ang sweldo ko, napunta lang lahat sa upa ng bahay. Si Benzi dati nagtatrabaho siya sa Inok, EPCO, as cashier sa convenience store. Ako naman, nagtatrabaho ako sa Le Meridian as a Junior Accounts Receivable Officer. Kaya nga lang, maganda lang yung pangalan, pero nga wala naman talagang ganda pagdating sa sahod. Before a year, nabuntis po ako. So kailangan namin na maghanap ng ibang source. Ako po sana, naghahanap ako ng ibang source na makakatulong sa sweldo. Kaso nga, hindi naman talaga ako nasiswerte kasi nga, unang-una, wala naman talaga akong alam sa kung ano man ang pwede kong gawin pa. Kaya lang, pinagkakasya namin yung aming sweldo. Pagkapanganak ko po, after 2 months and a half, iniwan namin yung anak namin sa Pilipinas, which is, ayaw na ayaw sana namin gawin. Kasi nga, 2 and a half, imagine 2 and a half pa lang sila noon. Siya noon yung panganay ko. Kaso kailangan kasi wala naman kami ibang sources. Opo, at napansin ko po, sobrang mahal pala dito na expenses. Sinasabi ko sa kanya na iuwi na lang muna natin, tiisin na muna natin. Kahit naman gusto natin i-keep dito ang baby, kahit pwede naman i-keep, kahit gusto, hindi pwede. Bilang nanay, parang ang hirap nung tanggapin na pagkatapos ng 2 and a half, parang iniwan mo lang siya doon. Ayun kung pinag-uusapan yung ganitong bagay. Nandoon tayo sa realidad kahit ano pang gawin natin, kailangan talagang iwan muna doon. Para kang dinuduro. Yung pag dumating na po ang time na paalis na ako, minake sure ko po na maghapon hindi ko makikita yung anak ko. Yung parang umaga pa lang, pagising ko, dapat wala na sa tingin ko yung, parang hindi ko na siya makita kasi hindi ko kakayanin. After 3 years, nagkaanak ulit kami ng isa. Ganun din po yung sistema. After 2 and a half months, inuwi, tapos balik ulit ako sa Dubai, trabaho ulit. So, dumating na sa point na lumalaki na sila. Nung lumalaki na, akala po namin mas mahirap ng baby. Mas mahirap po pala nung lumalaki na sila kasi natututo na sila magtanong. Yung panganay ko, ayaw na kaming kausapin kasi nga lumalaki na siya, hindi niya maintindihan kung ba't wala kami. Palagi po namin sa kanila ina-explain kaya kami nasa Dubai to give them better future para may pambili sila ng milk, para may pambili sila ng kailangan nila. Pero mas nakakadurog po pala sa puso yung sabihin nila na di wag na ako mag-milk para hindi ka na umalis, parang gano'n, diba? Yung mga ganung
Maraming questions, maraming tanong. Saan, paano, bakit ganito na magkahiwalay. Dapat hindi ganito kasi family ho, dapat magkasama. Kaya lang, hindi ho talaga po pwede for now, kaya kailangan namin umalis. Doon ko rin po na-realize na kapag wala po pala sa tabi ang magulang, ang mga bata, hindi kayo close. Yung bang parang hindi sila maniwala sa mga sasabihin ng magulang. Kasi mas naniniwala ko sila doon sa nag-alaga sa kanila. Ano ba ang paraan, sabi ko sa kanya, na pwedeng mabago to. Ginagawa naman po namin lahat, gumagawa kami ng paraan ng extra income, pero hindi pa rin talaga enough. Ilan ang part-time niya po? Mga 2 hanggang 3. Tapos yung regular hours niya pa. Tuloy-tuloy yun. Pero kahit na nga ganun po kasipag, hindi pa rin po talaga hindi pa rin talaga makuha yung mga gusto namin na makuha. Ang plano lang naman namin, makasama yung mga bata. Parang ang hirap kunin. Yun lang naman, simple yung kasama sila. 2011, mga June, nag-decide po yung asawa ko na umuwi. Kasi nga dahil po doon sa mga absences namin, na-realize niya na masyadong kulang yung time niya na makilala yung mga bata. Nag-decide po siya na umuwi ng few months para makasama sila ng normal. Sinamantala ko po yung pagkakataon na yun na maghanap-hanap ng mapagkitaan na iba, pero wala pa rin po talaga. Until such time po na yung isa kong kaibigan, 2011 po, hinahanap niya daw ako. So lumabas kami, nag-usap kami, may dala-dala siyang isang bag na blue. Sumama ako the following day sa Abu Dhabi. Natuwa ako kasi sa isang shop na pinuntahan ko, doon nagtatrabaho yung pinsan ko. Parang halos lahat sila kilala yung dala-dala kong produkto. Sabi niya, Kojik, matagal ko na itong hinahanap, pahingi po ng isa. Ako hindi ko naman kilala yung product pero sila lahat kilala nila sa Abu Dhabi pa. Pagbalik ko ng Dubai, yung sinabi ko sa friend ko na, sige, turuan mo ako, magme-membrane na ako. Tuloy-tuloy na po yun, pero hindi pa alam ng asawa ko. Hindi niya alam kung anong ginagawa ko na dito. Basta ang usapan namin, ang sabi niya sa akin, huwag na ako mag-i-engage sa anything, lalo-lalong networking. Nag-join ako po to November 2011. Bumalik po siya ng Dubai, December 2011. Tapos pagdating niya nga dito, na-found out niya na nag-join na naman ako sa another networking company. So galit na galit siya. Sabi niya nga sa akin, nagsasayang lang daw ako ng pera. Pagbalik ko dito sa Dubai, nagulat ko ako sa pinasok na naman ng asawa ko. Hindi ko siya mapigil. So since pumupunta ako dito sa office, palagi nag-a-attend ng training, so sinasamahan niya naman ako. Galing siya sa work, sumusunod siya dito, nandito na ako. Kaya lang talagang sobrang ayaw niya. Ginagawa niya lahat ng paraan para ba ma-discourage ako. So pagdating mo sa sasakyan, inaaway ko na yan. Kasi sabi ko, ako hindi mo ba alam yung trabaho ko umagang-umaga kasi nasa charter po ako. So yung charter, yung boat rentals po. So nag-fishing po kami, nag-cruising. Pag may schedule po akong fishing, madaling araw pa lang po gising na ako alas 4 ng umaga kasi dapat 5:30 or 6 o'clock, aalis na po kami, magpapalaot na. So matatapos po yung trabaho ko hanggang alas 6 na naman ng gabi, ng hapon. Tapos pagdating ko sa bahay, wala siya, nahanap ko siya. Pagtawag ko, nandito na naman pala sa Royal, nagtitraining. Napipilitan mo talaga akong sunduin siya dito kasi nga iniisip ko yung expenses na pamasahin niya. Kung iipunin, sayang. So yun, inaaway ko siya lagi. Sobrang negatibo talaga ako. Minsan po pumupunta ako dito, nandun po ako sa pinakagilid lang, sa dulo. Tapos natutulog lang po ako, ang ingay nila. Akala ko dito, para bang fellowship kasi nagpapalakpakan, maingay, nagtatawanan. Masayaw sila dito eh. Pero sa akin dahil sa sarado ko talaga yung tingin ko sa ganito, wala nang ano ba to, parang naiirita pa ako lalo. Minsan dahil antok ako, natutulog po ako, magkatabi kami. Sinisi ko, minsan kinukurot niya na lang ako para gumising ako. Sabi ko, anong gagawin ko dito kundi suportahan na lang siya kasi asawa ko naman. Hindi ko naman kayang tiisin na pabayaan lang siya. So kahit na yun, halos gabi-gabi nandito po siya, tinitiis ko po yun. Pero yun nga, hindi ko talaga maiwasan na awayin siya kasi nga, ang hirap po ng puyad talaga araw-araw.
May plano na kami, may usapan na kami kasi nga yung panganay namin 12 years old na. Nagdadalaga na. Sabi ng nanay ko, kailangan na daw ng guidance ng magunang nanay. So, may usapan kami na March 2012, magre-resign na ako sa work, mag-for good na ako sa Philippines. So, di ba yung konsepto namin ng pamilyang magkakasama na buo, di pala yung nagiging totoo pag hindi present yung sources. Sabi ko, okay lang, maiwan ka dito, ako uuwi na sa Philippines. Kaya naman siguro natin mamuhay ng simple ba sa Philippines na lang. At least, ang importante, nakikita ko yung mga anak ko, mawala na rin yung mga questions nila kung bakit kami palaging umaalis. Maswerte nga lang po kasi nga dahil nakilala ko na nga si Royal. Ang maganda pong nangyari dito, March 2012, nag-first check ako ng 128,000 pesos. Yung plano po namin, yung 128,000 na yun, igagastos na lang sa pag-visit visa ng mga bata. For the last time, pupunta sila dito ng visit visa ng March, mag-i-spend ng few months, tapos June, sabay-sabay na kami uuwi, doon na ako. Maiiwan dito si tatay. Ang kagandahan nga lang po, nung nag-check ako ng 128,000, di ba nadala na nga sila dito, tinuloy-tuloy lang namin. Dapat uuwi na kami. Parang nagkaroon ako ng second set na tingnan ko muna few months pa. Baka sakali sabi ko, mapag-aral ko sila dito. And anyway, ang Philippines, pwede pa naman silang maging absent in few weeks. Luckily po, nagkaroon ako ng pangalawang check. So that time po, nakakatuwa. Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-enroll sila dito. At yun po ang ginawa ko. In-enroll ko sila dito. Yun po yung turning point nung desisyon ng asawa ko. Nagulat po ako, sabi ko sa kanya, dapat umuwi na kayo. Kasi pwede lang lumagpas yung visit visa. Kaya lang, yun nga, in-enroll niya, sabi ko, teka muna, saan ka kumuha ng pera? Sabi niya, sa Royal. Sabi ko, teka muna, anong meron sa Royal? So, wala ko siya in-explain sa akin. Sabi niya lang sa akin, pakinggan mo kaya at intindihin mo. So 6 months po yun na ginagawa niya. After work Royal, 1 oras, 30 minutes, 2 oras. Everyday ho yun. Ako na lang ho nagsasawa talaga sa kanya. Pero doon po ako napahiya nung dumating dito at in-enroll niya. Teka, walang company na magbibigay ng ganyan. Sabi ko sa nalalaman ko ngayon na companies, wala akong nagbibigay ng ganitong amount na para lang bonuses na extra income na gagawin mo lang siya kung may oras ka lang. So, nung inintindi ko po, doon po ako nalinawan at nag-decide po ako, medyo napahiya nga po ako sa sarili ko, especially sa asawa ko. Inintindi ko siya, inaral ko, and after a few months, less than a year po, I decided to resign kasi sabi ko, ang ganda pala nito. Marami ko kasing trainings dito, libre naman, kailangan mo lang umattend. So lahat po dito tinuturo from the start na sumali ka onwards. So nung naintindihan ko po, dahil malaki na po yung organization, marami na pong members under us, our team. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, kailangan palang tutukan sila. Kailangan palang turuan din sila, alalayan, suportahan. Parang isang magulang po na nandiyan ka lagi sa tabi nila. Na kailangan matutunan nila yung negosyo na to para umasenso din sila. Dahil nga po sa nagkaroon na ng time, tapos naging decided na lalo si Benzi na naintindihan niya na ang sistema ng Royal at nilove niya na talaga ang Royal. Magaang na sa kanya na gawin at ituro. Sa pamamaraan po na yon sa grupo namin, meron na kami mga executive circle members. Tapos this year nga po sa anniversary, nagkaroon din kami ng achiever po. At may mga nag-develop na rin po kami mga stickers dito sa office. And hopefully, mas dumami pa next year. Napaka-supportive niya. As in, sobrang bait ng mag-asawa niya. Para kami isang pamilya.
Parang hindi kompleto kung hindi namin sila makikita. Napaka-supportive talaga ni Ate Maris pagkatapos ni Kuya Benz. Sobrang parang siya yung tumatayong nanay at tatay na namin talaga dito sa Royal. Hindi siya nagkukulang talaga. Actually nga sobra-sobra pa yung suporta na binibigay niya eh. Mas lalo kaming ginaganahang mag-Royal. It's because nandyan sila lagi sa likod namin. Na-achieve ko yung executive circle, it's because of them. Talaga. Kaya kung ano man yung narating ko ngayon dito sa Royal, utang ko talaga yun sa kanila. Kung nag-start ko kami dito, pwede pa lang mangarap ulit at pwede makuha daan-daan. Huwag ka lang tumigil kasi hindi po siya madali. Mahirap din siya, pero later on, kapag nag-harvest ka naman, worth it po. Kaya ngayon, nandito na po yung mga anak namin. Kasama na po namin sila almost 3 years na sila. No? 3 years. 3 years na po sila na kasama namin at ang sarap pala pagkasama ang pamilya. Isa po yan sa malaking achievement na nagawa namin sa buhay namin. Ang makasama namin yung dalawa. Tapos nakikita namin sila araw-araw, natutulog, pupunta sa school. Ano ba, nakikita namin sila kung nalulungkot, kung masaya sila. Alam na namin kung sino sila sa ngayon. Kilala na rin nila kami. 2 years ago na yung luma po namin sa sakyan, napalitan na po namin. Bumili po kami ng medyo malaki-laki para lang po magkasya kami. Kasi andito na yung mga anak ko, kailangan na namin ng malaki-laki ng konti. Dahil po dito sa opportunity na to, dahil po kay Royal, kaya sobrang thankful, sobrang pasasalamat po kami dahil ang laki ko na natulong ito sa amin. Nandito na yung mga anak namin, nandito na rin, may bago kaming sasakyan dahil sa Royal. Ngayong taon lang po, nung galing kami ng bakasyon, July, bumili din po kami ng isang sasakyan doon. Natuwa naman po yung mga magulang namin. Ang pagro-Royal po, hindi lang naman po yung pera talagang pinag-usapan dito. Ang pwede pong ibigay nito yung mas marami kang oras sa family mo, mas marami kang oras sa sarili mo, mas marami kang oras sa mga kaibigan mo. Gawin nyo lang po, pakinggan nyo lang po ito, bigyan nyo ng pagkakataon. Yung Royal po yung nabigay ng source of happiness. Yung contentment ba sa akin bilang nanay, ito po yung naging sagot doon sa katanungan na bakit hindi pwedeng magkakasama ang pamilya. Pwede naman po pala. Kailangan lang natin hanapin ang tamang oportunidad. Subukan yung tingnan yung sistema ni Royal.